Hi guys! Good morning! Today is Friday. I am cooking right now. Yung bunso kong anak guys nasa labas with hubby, and then yung panganay kong anak ay pumasok siya sa daycare niya. So ngayon meron akong time para magluto. I'll show you guys kung ano yung mga niluto ko. Ito guys ang niluto ko. Garlic butter shrimp. Ginataang kalabasa na may okra and ampalaya, tapos may hipon din. And then itong spaghetti. Ayan. Nagluluto din ako ngayon guys ng adobo. Ito ay para kina Nathan and hubby. Ayan, ang sahog niya. Patatas. Gusto nila ng adobo na may patatas guys. Ayan. Tatanungin nyo sa akin guys, bakit ang dami kong niluto? Dadalaw kasi dito guys yung kaibigan ko mamaya at yung mama niya. So yung mama niya guys ay pauwi na ng Pilipinas. Kaya dadalaw sila dito sa bahay. Hindi ko alam kung kailan uuwi guys. Pero malapit nang umuwi. Few days na lang. Ayan. Kaya nagluto ako ng ulam. Dito sila magdi-dinner. Hi guys! Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. It has been 14 days since the last time I uploaded a long video guys kasi nagkasakit yung aking baby, diarrhea and vomiting. Sinugod namin siya guys sa ER and then na-admit siya guys sa hospital. We stayed there for 2 days and a half. But thank God guys, he is doing well right now. Nung nakalabas siya guys sa hospital, of course, nag-focus ako sa pag-aalaga sa kanya para maka-recover siya guys ng mas mabilis. And also recently, I've been so busy guys sa pag-aasikaso ng kung ano-ano guys about sa pinapatayo naming bahay sa Pilipinas. Sa mga old subscribers ko guys, alam nila na I am building a house in the Philippines. I started building the house guys way back 2020 if I'm not mistaken, and then natigil siya guys ng 2021, and then pina-resume ko lang siya guys ngayong taon na to. I was actually asking my dad to resume the building of the house last year, kaso nga lang sabi niya saka na lang kapag bumalik ka, sabi niya. Pero recently guys, pumayag na rin siya na ipa-resume ko nang ipagawa yung bahay. So, hindi man siya tapos guys, pero sarado na siya, okay? May bintanan na siya, may pintuan siya, kaya tinirhan na rin nila papa guys. Pero hindi pa siya completely finished and hindi pa siya furnished. Una guys, hindi ako masyadong hands-on sa pagpapagawa ng bahay. Magtatanong lang ako ano yung mga kailangan, and then magpapadala ako ng pera. But this time around guys na pinaresume kong ipagawa yung bahay, medyo hands-on ako ngayon guys. Ako yung humahanap ng company or mga tao na gagawa ng ipapagawa ko sa bahay namin. So ako din guys yung nag-order ng mga gamit, or kung hindi man ako guys ang nag-order, yung tao na to or yung hinire ko guys para gumawa ay sila na yung gagawa. Ang tawag yata doon ay kontrata. Yun guys yung pinagkakaabalan ko recently kasi alam nyo naman na ang oras doon sa Pilipinas and dito sa US ay magkabaliktad. So ang nangyayari guys, ako yung napupuyat, late na ako natutulog kasi nga hinihintay ko pa yung mga tao na pumunta for example sa bahay para magsukat, ganyan, and then yung mga estimation, mga ganyan, hinihintay ko, tinitignan ko, mga ganyan, and then hinihintay ko sila tita na magising para makausap ko sila kung ano yung mga update about sa pinapagawa ko sa Pilipinas, okay? So, ano nga ba guys yung mga pinapagawa ko ngayon sa Pilipinas guys? First is tiles installation. So, nag-install sila ngayon guys ng tiles. I think patapos na sila sa second floor. Okay, nasa dulong kwarto na sila guys, and then ang isusunod nila ay yung paglalagay ng tiles sa balcony and sa exit balcony, okay? Next, aside sa paglalagay ng tiles, nagpagawa din ako guys ng railing sa balcony as well as yung mga grills sa mga bintana. So,
This past few days guys ay nagpalagay na ako guys, na install na nila itong railing sa balcony. Ito siya guys, this is tubular stainless 304. Okay, I think if I'm not mistaken it is 1.5 yung sukat niya. Medyo may kamahalan lang ito guys, pero sulit naman kasi kapag ka stainless hindi na siya kakalawangin and you don't need to put paint each and every time. Hindi pa guys na ilagay yung mga grills sa bintana, but I will give you an update later on kapag ka nailagay na nila yung mga grills sa bintana. So, aside from that, nagpagawa din ako guys ng railing para sa hallway namin. Sa open kasi guys yung aming living room. Sa taas nun ay open siya. So, kailangan ng harang dito sa may bandang hallway. Of course, para hindi tayo mahulog doon, lalo na yung mga bata na pupunta sa taas. So, ang pinalagay ko naman dun guys na railings ay glass. Then yung pinakapaan niya is stainless. So, hindi pa yun na-install guys. Ginagawa pa lang ngayon. And of course, uniform yung railings natin dun sa hallway all the way down to the stairs. Glass din siya guys sa may hagdanan. Ayan. Tiles installation, yung railing sa balcony and then exit balcony, grills sa bintana, and then yung railing sa may open living room, hallway, and then railings, glass railings dun sa mahagdan. Next kong ipapagawa guys is yung ceiling and then painting. Alam ko guys na may magsasabi dito na bakit nauna yung tiles ganyan, dapat nauna muna yung ceiling and then yung painting. Initially kasi guys, hindi ko muna sana ipapagawa yung ceiling and then painting, pero napag-isip-isip ko guys na ipagawa na almost lahat yung interior ng bahay para hindi na pabalik-balik sila papa. In which naman guys, nakausap ko yung gagawa ng ceiling and then nakausap ko naman yung magpipaint ng bahay. Ang sabi naman niya ay i-cover nila lahat ng mga pwedeng mga matuluan ng pintura. Of course, kapag natuluan ng pintura, kailangan matrabaho pa yun guys, kukuskusin, ganyan, or baka naman magasgas pa yung matuluan, ganyan. After ng ceiling and then yung painting, ipapagawa ko yung aming kusina. Yung kitchen namin guys na ipapagawa ko is modular kitchen design. Ito pa pala guys yung ginagawa sa bahay, yung canopy sa my dirty kitchen. So, pinalagyan ko guys ng canopy sa likod ng aming bahay kasi kapag ka umuulan, tatalsikan guys ng ulan yung pintuan sa likod. So, ayokong masira yung pintuan sa likod. And also guys, kapag ka magluluto sila ng kung ano-ano sa likod guys, at kapag ka umuulan, hindi sila mababasa. Ayan, yun yung purpose ko guys na. And also, yung canopy na ilalagay nila doon guys, yung pwede na rin sampayan ng mga damit para hindi sila magsasampay sa harapan ng bahay. Kasi nga, pag doon ka naman sa harapan ng bahay magsasampay ay papangit naman yung view ng bahay. Sabi ko, maglagay na lang sila ng canopy doon sa dirty kitchen sa likod para doon na sila magsampay. Kasi doon din naman sa likod yung aming laundry area. So, yun yung mga pinapagawa ko sa bahay guys. So, sa next guys na aking vlog ay i-discuss ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko guys doon sa mga bago kong pinapagawa na kung ano-ano doon sa bahay ngayon. For this vlog lang guys ay in-identify ko lang guys kung ano yung mga pinapagawa ko ngayon at ipapagawa ko sa bahay in this coming month. Ang target ko guys ay matapos lahat ng sinabi ko hanggang June. Okay, June or July. Ayan, June ng katapusan or first week ng July. Okay, so ang matitira na lang guys ay furniture, appliances, and then yung mga lights. Pwede naman silang gumamit muna ng receptacle habang hindi pa nakakabili guys ng mga ilaw. Ang mahalaga nun guys ay natakpan na guys yung bahay. May sliding door na dun sa room na papuntang balcony. May door na din guys dun sa apat na entrance and exit. Okay, sa bahay, apat yon. And then, ayan, may mga grills na rin sa bintana for safety. And also, may mga railings na rin guys sa balcony, sa exit balcony, front balcony, and then sa hallway. Ganyan, para, yan, unahin muna natin yung safety guys, bago yung beautification. Kasi nga, malaga yun guys, baka mamaya mahulog, ganyan, o diba? Ayaw naman nating mangyari yun. So, yun muna yung inuna natin sa bahay. Okay? Ito guys, luto na yung adobo. Luto na siya.
Kay Habi ito sa kay Nathan kasi hindi sila masyadong mahilig sa hipon. Ayan, plus rice daw. Ayan.